marami tayong dapat gawin at dapat na agad natin itong gawin. Sa palagay niyo ba, pabuti ng pabuti ang mundong ito? I don't think so. Baka nga hindi kalabisang sabing, parami na ng parami ang kaluluwa ng tao na pupunta sa impyerno. Father, ano ba yung dapat natin gawin? Narinig po natin sa ating mabuting balita ang paghirang at pagsusugo ni Kristo sa 72 sa iba't ibang nayon at bayan na patutunguhan niya. Kasabay ng pagsasabi niya ng dahilan kung bakit ito ginawa niya. Sabi niya, sagana nga anihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Hindi ko po alam kung ano ang dating nito sa inyo. May dating po ba kahit papaano? Nababazar po ba tayo kahit papaano? O walang kadating-dating sa inyo? Well, I believe dapat po tayong mabuzzer kung hindi tayo nababuzzer. Sapagkat basically, ang ibig sabihin dito ng ating Panginoon, marami tayong dapat gawin. Yun ang ibig niyang sabihin. Nang sabihin niyang, sagana nga anin, ngunit kakaunti ang mga magagawa. Ang ibig sabihin nun, marami tayong dapat gawin. Experience will tell us na kapag sinabi sa atin ng ating mga magulang, ng boss natin, ng mga nakatataas sa atin, o ng mga taong namamahala sa atin, marami tayong dapat gawin. Suddenly, kinokondisyon tayo agad nito na maging alisto, na maging work mode agad tayo. Naalisin yung mga distractions sa atin tulad ng cellphone at ihanda ang ating sarili para sa isang mabigat at matagal na oras sa pagtatrabaho. Parang ganito ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon dito, to each and every one of us. We have much work to do. Kaya ang nagsasabi sa atin si Kristo, hindi ba dapat mabazar tayo? Ano bang dapat natin gawin? Kaugnay nito, di ba, pag sinabing anihan, dapat kumilos ka na. Dapat umani ka na. Kung aanihin mo ay yung tinanim mo, kung aanihin mo yung inalagaan mo, sa kontekstong ito, yung tinanim at inalagaan ng ating Panginoon, kailangan na nating anihin. Sapagkat, experience will tell us again, kapag nagpatumpik-tumpik pa tayo, pwedeng masira o mawala ang mga dapat nating anihin. Yun ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Una, marami tayong dapat gawin at dapat na agad natin itong gawin. Father, ano ba yung dapat nating gawin at dapat na nating gawin? Asap, may kinalaman ito sa pagpapahayag ng mabuting balita. Kamakailan ay nagulat ang maraming mga avid NBA fans nang mag-quit sa basketball si A.J. Griffin. Alam po ninyo, siguro kaya hindi kayo masyadong pamilyar, nakakadalawang taon pa lang siya. Pero promising yung karir niya. Maraming nag-aagawan sa kanya. This year, nakaschedule siya dapat maglaro ng kung ilang milyong dolyar na kontrata sa Atlanta Hawks. Pero nag-quit siya suddenly sa basketball. Imagine that. Ang daming naghahangad, nangangarap na mapunta ng NBA. But then, he's giving it up. At alam niyo kung ano ang dahilan? Gusto niya mag-full time sa ministry. Anong ministry? Magpapastor siguro. To preach the gospel. Akalain niyo. Ang sabi sa kanya ng maraming mga fans, pwede mo namang pagsabayin yung dalawa. Pwede namang mag-basketball ka. Tapos, mag-preach ka. Para kay Griffin, meron siyang kailangang gawin na dapat na niyang gawin at hindi kailangang mahati ang atensyon niya sa dapat niyang gawin. Imagine that. Now, hindi ko naman po sinasabing mag-quit na tayo sa trabaho, ha? Hindi ko sinasabing mag-quit na kayo sa inyong mga negosyo, sa karir ninyo, sapagkat may kanyang-kanyang calling ang bawat tao. Hindi naman pwede lahat pastor, hindi naman pwede lahat pare, hindi naman pwede lahat madre, hindi naman pwede lahat ministro. May kanya-kanya tayong calling. And isa pa, ang pagpapahayag ng mabuting balita ay hindi lamang limitado sa salita, kundi lalo na nga sa pamamagitan ng gawa. At lahat tayo inaasahan dito na ang mabuting aral ni Kristo ay makikita at mararamdaman sa ating pagkatao. Tingnan po ninyo, ang sabihin ni Kristo sa kanila at sa atin ngayon, idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng marami pang manggagawa sa kanyang bukirin. Kasi sagana nga ang anihin, ngunit kakaunti mag-aani. Pagkatapos nun, ano sabi dito? Humayo kayo. So, ibig sabihin, yung magtatrabaho sa bukirin, yung magtatrabaho sa anihin na dapat nating ipagdasal, tayo rin.
sapagkat ang mabuting balita ni Kristo ay maipapahayag, hindi lamang naman sa pamamagitan ng pulpito, kundi, sabi ko nga, mas lalo na, mas maganda, sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano. At ito ngayon ang kailangan ng mundo. Kung papaanong ang mundo ngayon, caught up lang ng maraming mga alalahanin sa buhay. Pero sa totoo, ang tao, uhaw sa salita ng Diyos. Kaya nga ito ang isa sa malaking dahilan kung bakit napakiusapan ko yung SOCO members natin na araw-araw magla-live na tayo. Puwera Martes. Mahirap ito para sa atin pare-pareho, lalong-lalo na sa mga miyembro ng SOCOM at sa akin. Pero ito yung nakita nating pangangailangan din. Kung ang mga tao ay uhaw sa salita ng Diyos, uhaw rin sila, mas lalo na sa mga tao na po pwede nilang makita, maranasan, masaksihan ang Diyos. O di ba't kamakailan ay nakita natin sa FB, sana nakita po ninyo, si Manong na nagsauli ng halagang 200,000 pesos sa kanyang pasahero ni hindi nagdalawang isip. Bagamat mahirap lang siya. Nagkataon, ayon sa report, nang ma-discover niya yung may-ari ng 200 pesos na yon, gagamitin sa pangpapagamot. Akalain niyo? O sige nga, matanong ko po kayo, anong dating yan sa inyo? Di ba? Nakaka-inspire. Mas nakaka-inspire yan sa anumang news, sa sikat na artista. Lalo na ngayon sa mga pulpul na politiko, kumakandita ko. Diba? Nakakabuisit makakita yung picture nila. Kung ano-ano pang mga dahilan na sinasabi, gusto natin maglingkod sa bayan, kaya uulit, lokohin nyo. Yan ang mga kailangan nating makita na mga nangyayari ngayon sa ating bayan. Diyan tayo uhaw talaga, sa totoo lang. At kahit sino sa atin pwedeng gumawa niyan. Meron man o walang nakakakita. Besides, matanong ko po kayo, sa palagay niyo ba, pabuti ng pabuti ang mundong ito? I don't think so. Baka nga hindi kalabisang sabing, parami na ng parami ang kaluluwa ng tao na pupunta sa impyerno. So yung sinasabi ng Panginoon na, time na ng anihan. Ba? Sumasalit ang demonyo. May inaani rin siyang mga tao. At bakit nagkakaganon? Sapagkat hindi natin ginagawa ang dapat nating gawin. Na dapat na nating gawin. Kaya parang marami ang mga masamang tao ay dahil walang ginagawa ang mga mabubuting tao. Simba lang ng simba, dasal lang ng dasal. Walang gawa. Kailangan may gawin tayo. At kapag hindi natin ginawa, mananagot tayo. Ang isang ibig sabihin ng sinabi ng Panginoong Diyos kay Adan at kay Eva, pamahalaan ninyo ang mundong ito. Ang isa sa ibig sabihin nun, siguraduhin nyo na ako ang mag-ahari sa mundong ito. Kaugnay tayo ng Diyos. Katulong tayo ng Diyos. Nagawin ito. Yun ang misyon nating lahat. Kaya pananagutan natin yun kung hindi natin gagawin, hindi lamang sa pwede tayong mapunta ng impyerno. Pwede ring marami ang mapunta ng impyerno dahil hindi natin ginagawa ang ating tungkulin bilang mga Kristiyano na ipakilala si Kristo sa pamamagitan ng ating pagpapakabuting tao. Tingnan po ninyo, anong sabi sa ating Ebanghelyo? Sabi ng Panginoon, mananagot ng mas malalapang mga kaparusahan, mas malala pa kaysa sa mga taga-Sodoma, ang mararanasan ng kaparusahan ng mga hindi tatanggap ng kanyang salita, ng mga taong hindi magbabago. Palagay ko ganun din. O baka mas malala pa ang kaparusahang maranasan ng mga taong tatanggi na ipahayag ang Ebanghelyo ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang pagpapakabuting tao. Sapagkat, sabi ko nga, katungkulan natin ito. Dito tayo husgahan ng Panginoon. Kaya nga ang sasabihin sa atin, pinakain mo ba ako? Dinamitan mo ba ako? Tinulungan? Something like that. Actions na magpapakita ng ating pananampalataya bilang Kristiyano. Nagulat ako nang basahin ko yung news about A.J. Griffin. Di ba sa Facebook, yung news, mababasa mo. Tapos may mga related news. Di ba? Pagkatapos ng news about A.J. Griffin, yung news naman about Dikembe Mutombo. Siya ang star player dati ng, imagine, parehong team, Atlanta Hawks. Legend yan sapagkat kilala yan sa pag-block ng mga shots na may action pang gaganyan niya, no? Parang, not in my house. Napakagaling niyang magblangka ng mga shots. Ano yung news tungkol sa kanya? He died at the age of 58 because of brain cancer. Now, hindi ko alam kung sinadyang pagsunurin yung news, ha? Pareho palang Atlanta Hawks yung dalawa. Hindi ko alam. Pero, yung news kay A.J. Griffin at kay
Mikembe Mutombo, talagang halos sabay pumutok yon. Pero for me, it says a lot. Kino-confirm ng news tungkol kay Mikembe Mutombo, tungkol sa kanyang maagang pagkamatay, ang news tungkol kay H.A. Griffin, tungkol naman sa maaga niyang pag-offer kay Jesus ng kanyang buhay. You know what? We are just caught up with the many concerns of this world. Negosyo, trabaho, pag-aaral, paano magpapaganda, paano magpapagwapo, paano sisikat, paano magkakaroon maraming pera. Pero yun ba ang mission natin? Yun ba ang sinabi ng Panginoon sa atin? Ang sabi ng Panginoon sa atin, go therefore and make disciples of many nations. Gawin yung mga disipulo ko, iparamdam niyo ako sa mundo. Yun ang mission natin. Yun ang hahanapin ng Panginoon sa atin. And for all we know, baka katulad ni Mikembe Mutombo, malapit na rin tayong anihin. Ginagawa na ba natin ang dapat na nating matagal nang gawin? Natatandaan ninyo yung sinabi ng Panginoon tungkol sa pag-aani na sumisimbolo sa paghuhukom, yung mga may bunga, aayusin at titipunin, ilalagay sa kamalig. Yung mga walang bunga, titipunin at susunugin. Yung mga walang bunga, mapupunta ng impyerno. Yung mga mabunga, mapupunta ng langit. Sana mag-sink in sa atin ito para gawin na natin agad ang ipinapagawa ng Panginoon sa atin. Hindi natin alam, baka bukas makalawa, tayo nang aanihin. Mag-isip-isip tayo, umayos na tayo, kumilos na tayo. Amen.